so far yung sitwasyon. Liban doon sa pamilya o mga napatay, ang FFFJ po at NUJP ay tumutulong sa 83 na orphans. Ganun po katindi yung impact sa buhay ng mga pamilya nitong kaso sa Maguindanao Massacre. Samantala, lahat po ng witnesses hindi pa nakakapag-testimonya. Marami sa kanila na nanghihina na yung loob kasi marami na pong naganap na mga kaso na resulta ng Maguindanao Massacre. Mayroon hong 22 kaso. I'm giving you yung lowdown na talagang hindi lang to simpleng yung Maguindanao Massacre, kundi yung mga subsequent cases. There have been 22 cases, iba-iba. May arson, may kidnapping, may murder, na nagpapakita na patuloy na sinasalanta ng kung ano-anong trahedya yung mga pamilya ng biktima. Kasama din po, of course, yung mga kasong pending doon sa korte, yung tinatawag natin na investigation ng Anti-Money Laundering Council. Nagkaroon ng desisyon ng korte na i-freeze ang properties ng mga ampatuan, kaya lang naganap ito June 2011 na. Halos 1 taon at kalahati ang lumipas mula nung Maguindanao Massacre. Samantala, nung nakaraang eleksyon, marami pa rin taga-pamilya ampatuan, halos 3 dosena sa kanila ang nanalo pa rin sa halalan sa posisyon ng mayor at vice mayor at council members. Ang reality po, makikita niyo tuloy yung impact sa mga witnesses, nakakatakot. Ang reality po, talagang itong kasong ito, hindi lang sa loob ng korte, kundi sa labas ng korte, mahalagang patuloy nating pag-usapan. Ngayon naman, maitatanong ninyo, sige, kung hindi lang doon sa ampatuan cases, ano pa yung nangyayari sa ibang media murder cases? Nagaganap po ngayon, sabi ko sa inyo nga, 15 kaso ang nasa korte, pero marami sa mga kasong to, kilala nyo siguro si Marlene Esperat. Isa sa mga dati ring columnist sa General Santos na napatay, at ito sana yung isa naming tinitingnan na kaso na medyo mahalaga at malaki ang pag-asang malutas agad ng korte kasi mayroong witnesses. At isa sa mga witness ay isang dating police officer, si Rowie Barua, na nasa Witness Protection Program ngayon. Ang problema ay medyo kapos ang pondo ng Witness Protection Program. Madalas po pagka yung mga witnesses ay may pangangailangan katulad ng medical attention o pagbili ng gamot o konting livelihood, talaga pong iniinda ito na subok kunan kung saan-saan donasyon ng NUJP at ng FFFJ. Malaking dislocation sa mga pamilya ang pagkaroon ng isang mahal sa buhay na breadwinner at pinaslang. Doon po kay Marlene Esperat, hanggang ngayon wala pang nahuhuling mastermind kahit na ilang ulit na nag-issue ng arrest warrant ang korte. Sa iba naman pong kaso, ang mga kaso hindi at all natatawag ang hearing o kaya at large pa rin yung mga mastermind. Wala pa pong mastermind na nahuhuli. Even of course yung mga ampatuan na ngayon hini-hearing ang kanilang kaso. So may isang malaking word na nakalagay palagi pagka media killings, yung sinasabing impunity. Sabi kanina doon sa ating radio plug ng NUJP, walang salita sa Pilipino na kawangis o katumbas ng impunity. Pero ano nga po ba yung impunity? Ito, hindi lang to merienda, no? Parang breakfast, lunch, and dinner tomorrow. Di ba? O sige. So, ano ba yung impunity, darling? Freedom against? Harm or lose. Or getting loose or being loose. Okay. So, actually, ito yung parang impunity na kahit na may ginawa kang masama o krimen, walang parusa na dapat kang katakutan. Ibig sabihin nito is yung parang, kumbaga systems breakdown. May krimen na naganap, walang kriminal na napaparusahan. Sa panig po ng FFFJ, sinuri na namin ito, nakikipag-dialogue kami ng continue sa DOJ, sa WPP, sa pulisya, at sa mga investigators. Marami ho tayong problema at sama-sama talaga tayo dito dapat tumulong ayusin yung conditions that give rise to the culture of impunity. Ano po yung mga ibig sabihin nitong mga problemang to? Pag may krimen, syempre may police investigation. Minsan, tapos sa kaalaman o sa gamit ang mga pulis, walang kasong matibay na naisasampa sa korte. Madalas, ang physical evidence, kasama kaming mga reporter at photographer na dapat umaming may gulong dinudulot dito, nasisira
Sa Maguindanao Massacre po, wala halos na preserve na physical evidence. Nung pumunta yung fact-finding mission ng NUJP at ng FFFJ, within 48 hours after the incident, sila Weng, si Nonoy Espina, si Carol Arguillas ng Minda News at si Ed Lingab, ito kung mamang nandito, ang nakita nila, andun pa rin nagkalat doon sa crime scene ang mga personal na gamit at mga pasyon ng bala. At hindi lang yun, hindi lang mga ID, dyaryo, mga pera ng mga biktima ang nagkalat, meron pang scalp ng tao, may mga bahagi ng katawan o talsik ng dugo na nandoon sa crime scene, hindi na preserve. So, isang problema natin sa impunity ay yung mahina at hindi sapat ang gamit ng ating pulisya. Kaya tuloy yung mga kaso, pagdating sa korte, medyo hilaw o kulang sa ebidensya. Isa pa rin yung problema, medyo mabagal talaga ang litigation o sistema ng hustisya sa ating bayan. Maraming mga witnesses na nanghihina ang loob, natatakot, napipilitang makipag-compromise agreement kasi hindi talaga mabilisan ang paggalaw ng kaso. Halimbawa, yun na lang simpleng pagbibigay ng testimonya ng witnesses. Iintayin mo hanggang sa tamang panahon na pwede kang patawag ng huwes. Samantala, lahat ng pananakot, lahat ng problema, bahala ka sa buhay mo. Kung matulungan ka ng Witness Protection Program, swerte ka. Kung hindi, pumunta ka sa FFFJ at kung may konti pa pondong maidodonate, siguro maiisa ng konti yung iyong problema. Pero sa totoo lang, kadalasan ilang taong tumatagal ang mga witnesses na nanatili in fear of their safety and that of their children. Kaya nga po may panukala na dapat merong perpetuation of testimony na agad, lalo na yung mga witnesses sa mga krimen katulad nito. Pangalawa, wala ho tayo talagang support system. Only the media is actually trying to raise donations, support, legal assistance for the victims of the different cases of media murders. Batid po namin na hindi lang taga-media ang pinapatay. Mas marami ang napapatay ng mga aktivista, mga abogado, even judges, pero walang support system ang ating bayan. Kaya kung nag-iisip kayo ng volunteer work, isang bagay ito na baka maganda yung tulungan. And finally, we also think na yung executive, malaking bagay ang problema. Kasi karamihan sa pag-aaral ni Attorney Al Pareño, karamihan ng mga kaso na i-stop sa level ng investigation sa executive level department may problema. Yung private prosecutors, yung public prosecutors hindi nagtatapos o mahina yung case building na naggagawa. Kadalasan pa, yung mga kaso ay nire-remand pababa ng korte dahil kulang sa ebidensya. Sa Maguindanao Massacre in particular, hanggang ngayon yung body of evidence na nakalista o dapat i-turn over ng CIDG, hindi pa lubos na nat-turn over. Yung mga baril na nasamsam nung nag-martial law period sa Maguindanao, hindi pa na-i-inventory. Paano yung physical evidence? So, ang executive kailangan talaga ng mas determinadong aksyon para mas maayos yung trabaho niya bago sumagpa-court ang kaso sa korte. Finally, gusto ko lang mong bigyan ng daan yung sitwasyon na ang impunity hindi lang simpleng mga periodistang pinapatay. Dati-dati mga radio broadcasters ang mas maraming grupong napatay nung nag-Maguindanao, halos pantay radio broadcasters at print journalists. Karamihan sa kanila sa labas ng Metro Manila, kung saan matindi ang sitwasyon na gipit para sa ating mga periodista. Kasi si Mayor, si Governor ang mag-a-appoint ng police chief, iisa yung judge na kaibigan, so medyo mabagal ang daloy ng kaso at medyo mabilis magalit at magkaroon ng aksyon na masama laban sa mga periodista. Ang problema natin, hindi lang naman murders ang hinaharap ng journalist. Kahit man sa panahon din ni Pangulong Noynoy Aquino ay mayroon ng 13 napatay. So in the last 25 months alone, dumadagdag pa rin yung bilang. Kahit na sabihin natin klaro na ang Pangulo ay nagsabing ayaw niya na magpatuloy pa itong mga media murders. Ang huling napas lang, noon lang May 9 na ganap ang kaso, member ng NUJP. So it continues kasi hindi lang naman talagang murders. Marami din ho kaming mga kaso ng mga reporters na may dami-daming libel suits
na halos hindi siya makapag-perform ng kanyang trabaho at nakulong siya, hindi alam nung kapwa niya periodista sa Masbate dahil sa takot doon sa politiko. Marami ring mga journalist na parang ang hinaharap death threats o kaya nababatukan habang nag-aangkor sa radio booth. Katulad nung naganap sa Northern Luzon. So, hindi ho talaga kami natutuwa na yung mga ganitong kaso ang bagal ng daloy ng hustisya. Kailangan namin yung tulong ninyo. Kailangan din namin na talagang alalahanin nyo palagi yung aral ng Maguindanao Massacre kasi mag-i-eleksyon na naman. Maguindanao was the single biggest day na highest ang casualty toll on the media. Hindi siya simpleng media murder case. Siya ay election-related violence. Kaya sa susunod na magkakaroon ng eleksyon, malaki talaga yung tulong na tayo ay maging mas mapagmanman. And it starts, I think, with every little thing you want to do. Keep the story alive. Share the lessons of the story. Be interested in the hearings and the judicial process going on. Write your congressman, your mayor, your president, your secretary of justice, the police to please fast-track the cases of media murders. Lalo na't marami sa inyo, siguro mga ilang buwan na lang i-graduate at magiging journalist. Ano? Para bang kaaya-aya bang kwento ito? Nangaharapin ninyo kasama namin? Hindi totoo na parang madali ang trabaho ng media. Sabi nga, the Philippine press is one of the freest in all of Asia. It's so rambunctious, it's so rowdy, it's so given to parang sensation and noise making. But even as we live in freedom, please always remember we continue to live in fear. And that will never let up until we have actually taken decisive, clear, and definite action to give justice to the victims of the Maguindanao Massacre and all other media cases. So ilan nga ulit yung napatay na journalist sa Maguindanao? 32. Mula 1986, 153. Pero yung kabuang bilang ng biktima ng Maguindanao Massacre? 58. Pwede na magmerienda. Maraming salamat po. Sana po ay tumulong kayo palagi sa pagkukwento nitong bagay na ito. Kasama ko po si Ed. Mamaya magpapakita siya ng documentaries na aming ginawa tungkol sa Maguindanao Massacre at iba pang kwento ng pagpaslang sa mga periodista. Good afternoon. May tanong daw ba kayo? Si Ariel ang sasagot. Member po siya ng board ng FFJ. Naisip namin kanina kasi this is one of the opportunities that you get up and close with yung FFJ. Baka yung mga professors ninyo or kayo yourself, baka meron